The Mysterious Intern. Kabanata 13. Nung una, pumayag si Dr. Allison Zhao na gawing assistant si Brian Ye, dahil lang sa pakiramdam niyang medyo may karanasan na siyang surgeon. Wala naman siyang tiwala sa kanya. Pabayaan lang niyang gawin ang mga simpleng operasyon, gaya ng pagtulong sa surgical nurse na mag-abot ng mga gamit, o pagtahi ng sinulid. Pero hindi niya inaasahan na sa huli, mababaligtad ang buong operasyon. Si Brian Ye ang nakatapos ng operasyon, at siya na ang naging tunay niyang katulong. Hindi niya inaasahan na ang assistant na pansamantalan niyang pinayagan ay isang surgical master na may napakagaling at kumpletong kasanayan. Ang operasyong ito ay tiyak na may uukit sa puso niya, at tiyak na mag-iiwan ito ng mga alaalang hindi niya malilimutan. Ang operasyong ito ang nagpakita sa kanya na ang tinatawag niyang pagiging henyo ay napakahirap. Ang mga kasanayan niyang medikal na ipinagmamalaki niya ay hindi na kailangang banggitin. Ang parehong bagay na nakaukit sa puso niya katulad ng operasyong ito ay ang mga sinabi ni Brian Ye, hanggang sa huling sandali, huwag kang susuko. Talagang naunawaan niya kung ano ang tunay na pagsisikap. Ang tunay na pagsisikap ay hindi isang dahilan o palusot para sa sariling kasiyahan, kundi kahit na ang huling pagkakataon na lang ang natitira, kapag lahat ay mukhang imposible, hindi pa rin sumusuko, at patuloy na sinusubukan na makuha ang kapagkakataon. Ang pagmamalaki at kaligayahan ay nakaukit din sa puso niya. Ang ipinagmamalaki niya ay nung una, nang lahat ay tumutol sa operasyon niya at sinabihan siyang sumuko na lang, nanatili siyang matatag at hindi niya nilabag ang sagradong panunumpa ng mga doktor na ginawa niya nung nag-aral siya ng medisina. Hindi niya piniling itigil, kundi piniling ituloy ang operasyon. Oo, hindi katulad ng iniisip ng mga doktor, ang dahilan kung bakit niya pinili ang operasyong ito ay hindi dahil sa mga matuwid at kahangahangang mga sinabi ni Brian Ye, kundi dahil sa puso niya mismo. Si Dr. Allison Zhao ay hindi na isang 17 o 18 taong gulang na bata, lampas na siya sa edad ng sigasig, kung ang puso niya ay nagdesisyong sumuko, tiyak na hindi mga matuwid at kahangahangang mga salita gaya ng kay Brian Ye ang makakapagbago ng isip niya. Karapat-dapat siya sa mga guro na nagturo sa kanya ng mga kasanayan sa medisina, at karapat-dapat siya sa sagradong titulo ng doktor. Mabuti na lang, sa operasyong ito, nakilala niya si Brian Ye, at nakilala niya ang isang tunay na mahuhusay na doktor na may napakagaling at kumpletong kasanayan sa operasyon, at sa panahon ng operasyon, pinili niyang magtiwala sa kanya, kahit na dahil ba sa impluwensya o kung ano pa. Ang dahilan ay sa wakas ay pinili niyang bigyan si Brian Ye, isang estranghero, ng pagkakataon, at dahil sa resulta ngayon. Nailigtas niya ang buhay ng mga nasugatan. Kahit na ang pasyente ay hindi pa ganap na nakakaalis sa panganib, lahat ng kaya ng mga doktor ay ginawa na nila. Sa teorya, nailigtas na ang mga nasugatan. Ang susunod ay depende na sa mga pasyente. Oo, basta't mas malakas ang buhay ng mga nasugatan, tiyak na magigising sila at makaliligtas. Salamat. Naramdaman ng mga tingin ng mga tao, nagpos sandali si Brian Ye. Pagkatapos, ngumiti siya ng bahagya, tumingin kay Dr. Zhang, ang anesthesiologist, at taos-pusong nagpasalamat. Kung hindi dahil sa panalo niya sa loob ng 20 minuto, hindi niya matatapos ang operasyon. Imposible na mailigtas ang taong iyon. Alam niyang talagang nagsikap si Dr. Zhang para manalo sa loob ng 20 minutong iyon, at nasa likod siya. Sa buong operasyon, patuloy na tumulong si Dr. Zhang sa operasyon niya, sinusubaybayan ang mga vital signs ng pasyente, inaayos ang presyon ng dugo ng pasyente at ang dami ng anesthesia, na medyo mahirap. Wala naman akong ginawa, pero ikaw, nagsikap ka talaga. Nagulat si Dr. Zhang dahil siya lang ang pinasalamatan ni Brian Ye. Sandali siyang natigilan. Naalala niya ang panimulang pagdududa niya kay Brian Ye, kaya medyo nag-guilty siya at kumaway ng kamay habang namumula. Ngumiti ng bahagya si Brian Ye, at hindi na nagsalita. Tumingin siya kay Dr. Allison Zhao, at may bakas ng pagpapahalaga sa mga mata niya, Dr. Zhao, salamat din. Nagsikap ka rin. Pagkatapos ng operasyong ito, mas lalo pang humanga si Brian Ye kay Dr. Allison Zhao, ang diyosa ng yelo. Kahit na may mga halatang pagkukulang si Dr. Allison Zhao sa buong operasyon, wala siyang propesyonalismo, at medyo mabagal at hindi gaanong mahusay ang paggawa niya. Mabagal, hindi siya nakakasabay sa ritmo ni Brian Ye, pero nakita niyang may mataas na potensyal siya. Napakatibay ng psikolohikal na kalidad niya, kaya niyang manatiling kalmado sa mga mapanganib na sitwasyon, at napakatibay ng loob niya, hindi siya madaling sumuko. Napakahalaga nito.
Bukod pa rito, may isa pang mahalagang punto, napakabilis niyang matuto, mula sa pagmamadali hanggang sa katapusan, malinaw niyang naramdaman ang pag-unlad niya. Hindi maikikaila ang karangalan ni Dr. Allison Zhao sa pagkumpleto ng napakakomplikadong operasyon ng napakabilis. Sa tingin mo ba tungkulin nating iligtas ang mga tao, kaya hindi natin sila may iligtas? Hindi sinagot ni Dr. Allison Zhao ang pasasalamat ni Brian Ye, kundi malamig siyang tumingin kay Brian Ye. Siyempre hindi. Nagulat si Brian Ye. Ano nga ba ang ibig mong sabihin sa pagpapasalamat sa amin? Malamig na tumingin si Dr. Allison Zhao kay Brian Ye. Gaya ng sinabi ni Dr. Zhao, tungkulin nating iligtas ang mga tao, bakit ka nagpapasalamat sa amin? Tama, tungkulin nating iligtas ang tao, bakit ka nagpapasalamat sa amin? Sumangayon din sina Dr. Zhang at ang mga surgical nurses. Mali pala ako. Dahil sa mga pananakot ng mga tao, napilitang ngumiti ng pilit si Brian Ye at naglakas loob na aminin ang pagkakamali niya. Tumingin kay Dr. Allison Zhao na may malamig na mukha, naalala niya bigla ang sinabi ng kanyang master, mahirap palakihin ang isang kontrabida at isang babae. Basta't nagpasalamat na lang siya, kailangan niyang tandaan iyon. Sige, iwanan niyo na lang sa lahat, at lalabas na ako at magpapahinga muna. Sinulyapan niya ang nasugatan sa operating table, pagkatapos ay tumingin sa screen ng instrumento sa tabi niya, at nakumpirma na walang mali sa nasugatan pasyente, kumaway si Brian Ye sa lahat. Tapos na ang operasyon, at lahat ng kailangan ay natapos na, at dapat na siyang umuwi. Para sa iba, naniniwala siyang narito si Chief Dr. Allison Zhao at tiyak na kaya niyang hawakan ang lahat. Huwag kang mag-alala, iwanan mo na lang sa amin. Tumingin si Dr. Zhang kay Brian Ye nang may paggalang. Kahit na nakamaskara siya at hindi niya makita ang mukha ni Brian Ye, maiisip pa rin niya ang napakahabang operasyon na may mataas na intensity. Si Brian Ye ngayon, siguradong pagod na siya, at makikita rin ang pagod sa mga mata ni Brian Ye at ang maputlang kulay sa noo niya. Hiniling din ng mga surgical nurses na magpahinga si Brian Ye. Alam nila ang pagsisikap ni Brian Ye. Ang mga tuwalya na ginamit nila para panasan ang pawis ni Brian Ye ay ilang ulit nang nabasa, na nagpapakita na pagod si Brian Ye. Kumaway sa lahat, tumalikod si Brian Ye at lumabas ng operating room. Tumingin sa likod ni Brian Ye, binuksan ni Dr. Allison Zhao ang bibig niya, sinusubukan siyang tawagin, pero nakita niya ang paglalakad ni Brian Ye, nag-alinlangan siya sandali, at sa huli ay hindi na siya tumawag. Ano ang pangalan ng taong ito? Saan siya nakatalaga? Habang pinapanood si Brian Ye na lumabas ng operating room, tumingin si Dr. Allison Zhao sa ibang mga doktor. Dr. Zhao, hindi ba't siya ang sumama sa iyo? Hindi mo ba alam ang pangalan? Sa operating room, nagulat ang lahat at tumingin kay Dr. Allison Zhao nang may pagtataka. Hindi ko alam, nakasalubong ko lang siya sa pinangyarihan ng aksidente, hindi mo ba siya kilala? Natigilan sandali si Dr. Allison Zhao, at may kakaibang pakiramdam na pumasok sa puso niya. Tahimik ang mga doktor at mga nurse sa operating room habang nakikinig sa mga sinabi ni Dr. Allison Zhao. Naglakas loob ba si Dr. Allison Zhao na dalhin sa operating room ang isang estranghero na hindi niya kilala? Napakalakas ng loob niya. Kung sakaling may mangyari. Hindi napigilan ng lahat na palihim na magpawis ng malamig. Ang resident doctor na si Dr. Chen na dinala ni Dr. Allison Zhao ay mas lalong nabasa ng malamig na pawis, basang-basa na ang damit niya, namumutla ang mukha niya, at nanginginig ang mga kamay niya. Napaka-bold ni Dr. Zhao, at buti na lang, doktor nga ang lalaking ito. At isang doktor na may napakagaling na kasanayan sa medisina. Kung hindi, kapag kumalat ito. Kahit na si Dr. Allison Zhao ay may malalaking koneksyon at background, natatakot ako na ang kahihinatnan ay hindi niya ito pinangarap na isipin. Hindi ba galing sa department mo? Tumingin si Dr. Allison Zhao sa mga surgeon isa-isa. Hindi. Maraming tao ang umiling ng may pagtitiyak. Hindi na sila bagong doktor. Lahat sila ay mga veterano na ilang taon nang nagtatrabaho sa department nila sa ospital na ito. Kilala nila ang lahat ng doktor sa department. Wala talagang ganyang tao. At saka, kung may ganyang tao na doktor sa department nila, tiyak na hindi nila ito makakalimutan. Sa tingin ko hindi siya doktor sa ospital natin. Kung doktor siya dito, hindi ko na siya dapat nakita. Sabi ng anesthesiologist na si Dr. Zhang. Halos residente na sa operating room ang doktor sa anesthesiology department niya. Ano man ang department ng operasyon, halos siya na ang tumatanggap.
Maaaring sabihin na kilala ng lahat ang mga surgeon sa ospital, pero hindi pa niya nakilala ang doktor na ito. Sa tingin ko hindi siya galing dito. Hindi dapat may ganito kagaling at batang doktor ang ospital natin. Sabi rin ng orthopedic doctor. Pagkatapos magsalita, bigla niyang napagtanto na may mali sa sinabi niya. Tumingin siya ng mabuti kay Dr. Allison Zhao, at mabilis na nagdagdag, ibig kong sabihin, bukod kay Dr. Zhao, wala nang ganito kabatang doktor. Pero hindi pinansin ni Dr. Allison Zhao ang mga sinabi niya. Nang matapos magsalita si Dr. Zhang, mabilis siyang lumabas ng operating room. Para sa isang lalaki na tulad ni Brian Ye na may napakagaling at kumpletong kasanayan sa operasyon, hindi niya hahayaang makatakas ito nang hindi niya alam ang pangalan. Bukod pa rito, ginamit siya nito sa pinangyarihan ng aksidente, hindi pa siya nakikipag-ayos sa kanya. Dr. Zhao. Dr. Zhao, ano ang ginagawa mo? Nang makita ang biglaang paggalaw ni Dr. Allison Zhao, hindi napigilan ng mga doktor na manahimik sandali. Nang makalakad na si Dr. Allison Zhao sa pintuan ng operating room, nag-react sila at isa-isang sumigaw ng may pagkabalisa. Pero diretso lang na tumakbo palabas si Dr. Allison Zhao na parang hindi niya naririnig ang mga sigaw nila. Nasaan ang doktor na lumabas lang ng operating room? Tumakbo palabas si Dr. Allison Zhao ng operating room, tumingin siya sa surgical trash can sa pintuan, sinulyapan ang sterile suit at mask, at pagkatapos ay sa labahan sa tabi niya. Isang nurse na nag-aayos sa direksyon ng dressing room ang sumugod sa kanya, nagtatanong ng may pag-aalala sa mga mata niya. Lumabas lang ang doktor. Tumingin ng kakaiba ang nurse kay Dr. Allison Zhao, Dr. Zhao, ano ang problema? Kilala mo ba siya? Tanong ulit ni Dr. Allison Zhao. Hindi ko alam, parang hindi ko pa siya nakita dati. Bagong trainee ba siya? Dr. Zhao, may malaking pagkakamali ba siya? Umiling ang nurse, at tumingin kay Dr. Allison Zhao nang may pag-aalala sa mga mata niya, at nagsimulang mag-isip sa puso niya kung gaano kalaki ang pagkakamali ng lalaking iyon na naging dahilan para maging awkward si Dr. Allison Zhao, ang diyosa ng yelo, at hanapin siya ng may pagkabalisa. Hindi pinansin ni Dr. Allison Zhao ang tanong ng nurse, at nang marinig ang unang sagot nito, mabilis siyang tumakbo palabas ng pinto na may nakikitang pagkabigo sa mga mata niya. Sana hindi pa siya nakakalayo. Habang tumatakbo siya palabas, nanalangin si Dr. Allison Zhao sa puso niya. Gayunpaman, hindi nakatulong ang mga panalangin niya. Nang tumakbo siya palabas ng pinto ng operating room, wala nang makita ang figure ni Brian Ye. Patuloy siyang nagtanong sa ilang nurse sa corridor, pero hindi nila alam kung sino si Brian Ye. Sinabi lang nila na medyo nagmamadali siyang umalis nang makita nila siya. Aba, ang bilis naman niyang kumilos. Sinasadya ba niya? Umalis siya nang hindi man lang nagpaalam. Nakatayo sa koridor ng ospital, pinagsisisihan ni Dr. Allison Zhao ang blankong koridor. Nang si Brian Ye ay aalis na ngayon, tatawagan niya sana siya para huminto, pero nang makita niyang pagod na pagod si Brian Ye, wala pa rin siyang puso, at naramdaman niyang kung siya ay isang doktor sa kanilang ospital, gayunpaman, mayroon lamang ilang mga surgical department sa ospital. Dapat kilala rin nila ang mga doktor. Tanungin mo lang sila, at hindi na kailangang tawagan siya. Halika at tanungin mo siya. Pero hindi nila inaasahan na wala ni isa sa kanila ang nakakakilala kay Brian Ye, at, lalo pa, na si Brian Ye ay mabilis na mad-ulash. Kung alam niyang mabilis itong nadulas, tatawagan na sana siya nito kahit anong mangyari. Gusto mo ba talagang makaligtaan ang ganitong master? Ang puso ni Dr. Allison Zhao ay puno ng ayaw. Ang katangi-tanging kakayahan na ipinakita ni Brian Ye ay muling lumitaw sa kanyang isipan. Paano makikita ang ganitong pamamaraan sa isang sulyap lamang? Hindi ka pwedeng sumuko ng ganyan. Dapat humanap ng paraan para mahanap siya. Naikuyom ng mga kamay ni Dr. Allison Zhao ang kanyang mga kamao. By the way, di ba sabi niya bagong doktor siya? Baka hindi pa sila magkakilala. Tiyaking suriin muli at tingnan kung aling departamento ang bagong doktor. Biglang naalala ni Dr. Allison Zhao ang sinabi niya nang mag-apply si Brian Ye bilang katulong niya, at may kumislap na pag-asa sa kanyang puso. Bagamat hindi naman siguro totoo ang sinabi niya, may kislap ng pag-asa at hindi dapat sumuko, di ba? Direktor Zhao. Sa sandaling ito, balisang itinaboy sila ng kanyang assistant na si Dr. Chen at ilang iba pang doktor. Matapos makita ang anyo ni Dr. Allison Zhao, lahat ng mga mukha nila ay naaliw. Bagamat natapos na ang operasyon, kailangan pa ring pangunahan ni Dr. Allison Zhao ang pangkalahatang sitwasyon.
Isa itong emergency operation. Ang buong proseso ay si Dr. Allison Zhao lamang ang nag-ayos. Ang operasyon ay ganap na isinulong ni Dr. Allison Zhao. Ang lahat ng mga pamamaraan, kabilang ang pagkakakilanlan ng mga nasugatan, pati na ang mga gastos sa pagpapaospital at operasyon, at ang pagpayag sa operasyon, at iba pa. Isang serye ng mga problema ang hindi pa neresolba, at lahat ng mga ito ay kailangang lutisin ng Deputy Chief Doctor na si Dr. Allison Zhao. Takot talaga silang umalis si Dr. Allison Zhao at ipaubaya sa kanila ang lahat. Tapos iiyak talaga sila. Direktor Zhao, nahanap mo na ba ang taong iyon? Maingat na sinulyapan ni Dr. Chen si Dr. Allison Zhao. Hindi niya nakasama si Dr. Allison Zhao sa loob ng isang araw o dalawa. Mayroon pa rin siyang tiyak na pag-unawa sa agarang amo ni Dr. Allison Zhao. Sa sandaling itinaboy siya ni Dr. Allison Zhao, nahulaan niya na hinahabol niya si Brian Ye. Umiling si Dr. Allison Zhao, malamig na tumingin sa mga tao, at biglang naging malamig ang boses niya, ginawa natin ang operasyong ito ngayon, naiintindihan mo. Kahit na siya ay medyo impulsive, hindi siya tanga. Sa kabaligtaran, ang kanyang IQ ay medyo mataas. Kung hindi, hindi siya makikilala bilang isang henyo, at imposibleng maging isang deputy director sa murang edad. Alam niya na kung magkalat ang mga pangyayari ngayon, anong uri ng kahihinatnan ang aidudulot nito. Sapat na para sa isang taong hindi kilalang pagkakakilanlan na sumali sa operasyong ito upang iligtas ang mga nasugatan sa isang endangered car accident. Nagkaroon ng malaking alon, pabayaan siyang pumunta sa surgeon para sa operasyong ito, tiyak na isang bagyong sakuna ang kumalat, hindi lamang ang kanyang sakuna, kundi pati na rin ang ospital na ito ay isang kalamidad. Sa makatuwid, bago pa matiyak ang pagkakakilanlan ni Brian Ye, isa nga siyang doktor na may mga kwalifikasyon sa operasyon sa kanilang ospital o iba pang mga ospital, hinding-hindi maikikalat ang pag-iral ni Brian Ye. Naiintindihan namin. Si Direktor Zhao ay makatitiyak, alam nating lahat na natapos ang operasyong ito sa pamumuno ni Direktor Zhao. Ang lahat ay hindi tanga, at alam nilang lahat ang pusta nito. Lahat sila ay time na tumango at nangako kay Dr. Allison Zhao. Okay, let's go back to deal with things. Today, everyone has worked hard. After dealing with things, go back and have a good rest. Nang makitang naiintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin, bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Dr. Allison Zhao. Pagod. Nang lumabas siya ng operating room, ang unang reaksyon ni Brian Ye ay pagod. Halos gumuho ang pagod. Mula sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan, hinawakan niya ang nasugatan gamit ang dalawang kamay patungo sa ospital, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasagawa ng mga high-intensity na operasyon sa operating room sa loob ng mahabang panahon. Kahit na ang kanyang pangangatawan ay pambihira, ang kanyang pisikal na lakas ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Hindi matitiis. Gutom. Ito ang pangalawang reaksyon ni Brian Ye. Gutom na siya. Noong tanghali, dahil kumakain siya kasama si Nurse Olga Su, talagang nahihiya siyang maging masyadong exaggerated. Kumain lang siya ng 7 minutong busog. Mula hapon hanggang ngayon, mataas ang antas ng pagkonsumo niya. Sa panahon ng operasyon, mas lalo pa siyang hindi nakainom ng kahit isang patak ng tubig, at ang antas ng gutom niya sa oras na ito ay halos malapit na sa kanyang limitasyon. Wala siyang naramdaman dahil iniisip niyang magligtas ng mga tao noon, ngunit nang matapos ang operasyon, biglang lumundag ang hindi mapigil ang pagod at gutom na iyon. Sa wakas, pagkatapos huminga, hinubad ni Brian Ye ang kanyang sterile na gown. Kahit na ano, iligtas mo lang ang tao. Lumabas at humanap kaagad ng lugar at kumain ng malaki. Tinitingnan ng sarili sa salamin, na mapatla at puno ng pagod, buong lakas na iniunat ni Brian Ye ang kanyang baywang, pinasigla ang kanyang espiritu, at tatalikod na sana at maglalakad patungo sa dressing room sa tabi niya, handang hugasan ang lagkit sa kanyang katawan. Pawis, at pinawi ang kaunting pagod sa daan, at pagkatapos ay lumabas upang maghanap ng lugar na makakainan para sa isang malaking pagkain. Ano? Sira. Ang kanyang maliit na QQ na kotse ay nakapark pa rin sa kalsada. Ngunit nang si Brian Ye ay pupunta na sana sa locker room, isang bagay ang biglang pumasok sa isip ni Brian Ye. Naging abala siya noon sa pagliligtas ng mga tao, at tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol dito. Sa sandaling ito, napahinga ako at biglang naalala. Ito ay halos isang nakakondisyon na reflex. Ang figure ni Brian Ye ay lumundag, at siya ay lumipad na parang booster.
Mabilis siyang lumabas ng operating room, ng gusali ng ospital, at ng pinto ng ospital. Hindi na rin niya pinansin ang mga kakaibang sulyap ng mga doktor at nurse sa daan patungo sa kanya. Kung tungkol sa mga shower, pagod, at gutom, tila bigla na lang, lahat ay himalang naglaho sa kanya. Nang sumugod si Brian Ye sa lugar kung saan siya nakaparada at tumingin sa walang katapusang traffic, biglang napagtanto ni Brian Ye kung gaano siya katanga na nagmamadaling lumabas ngayon. Ilang oras na ang lumipas simula nang umalis siya sa kanyang sasakyan sa hapon. Paanong nakaparada pa ang sasakyan niya doon? Hindi man ito nanakaw, tiyak na kinaladkad ito ng mga pulis trapiko. Hindi raw dapat nagmamadali ang mga tao, at madaling maging maikli sa pagmamadali. Ang buong tao ay marahan na nakahiga sa isang sira-sirang bangkong bato sa gilid ng kalsada, pinagmamasdan ang patuloy na daloy ng trapiko, at isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang puso. Napakasimple at halatang bagay, hindi niya naisip na tumakbo ng ganoon kadesperado. Pagkatapos ng mahabang panahon, ito ay napakatanga. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, si Brian Ye ay hindi na nagmamadaling hanapin ang kanyang sasakyan. Sa halip, nahiga na lang siya sa bench na bato at nagpahinga sandali. Anyway, ang mga bagay ay hanggang ngayon, at walang gaanong silbi sa pagmamadali. Bukod pa rito, ang isang maliit na QQ ay 10,000 dolyar lamang. Para kay Brian Ye, wala talaga. Siyempre, sa sobrang dami, ang pinaka. Ang pangunahing dahilan ay hindi na niya mahanap ang kanyang sasakyan. Naubos din sa pagmamadali ang huling natitirang stamina niya ngayon lang. Sa wakas, naramdaman ng medyo nakabawi na ang kanyang pisikal na lakas at enerhiya, muling tumayo si Brian Ye, itinaas ang kanyang ulo at sumulyap sa direksyon ng ospital, at inabot ang paghinto ng taxi. Bagamat umalis siya nang hindi umamin, nakaramdam siya ng kaunting awa sa mga doktor, pero naramdaman ni Brian Ye na ang pag-alis ng ganito ay ang pinakamahusay na pagpipilian at makakapagligtas ng maraming problema. Para naman sa nasugatan, naniniwala siyang si Dr. Allison Zhao at ang mga doktor ang mag-aalaga dito. Ang mga doktor na iyon ay magtatrabaho pa rin sa parehong ospital, kaya humingi na lamang siya ng tawad sa kanila kung may pagkakataon siya. Tulad ng para sa kredito para sa pag-save ng mga tao. Hindi iniligtas ni Brian Ye ang mga tao para sa kredito, at para sa kanya ngayon, hindi ito kasing ganda ng hindi pagkakaroon ng ganitong kredito. Gusto lang niyang maging low-key na doktor na gumagamot at naigil iligtas ng mga tao, pero ayaw niya maging focus ng mga tao, focus ng atensyon. Nakahanap ako ng lugar kung saan makakainan. Nang umuwi si Brian Ye, halos gabi na. Pagkatapos ng literal na malamig na shower, nagsimulang umupo si Brian Ye na naka-cross-legged sa bulwagan, natigilan, at sinimulan ang kanyang pang-araw-araw na takdang aralin paglilinang ng longevity art. Habang unti-unting huminahon ang estado ng pag-iisip, at habang paulit-ulit na gumagana ang mga formula ng longevity secret art, hindi nagtagal ay naramdaman ni Brian Ye ang pamilyar na hininga, na lumalabas mula sa dantian, kasama ang mga litid sa kanyang katawan. Daloy ng palso. Hindi ko alam kung dahil ba sa ilusyon na pagod ako ngayon, talagang naramdaman ni Brian Ye na ang aura ngayon ay parang medyo iba sa nakaraan, mas makinis at mas mabilis itong lumaki kaysa dati. Ngunit hindi pinansin ni Brian Ye. Siya ay nagpatuloy lamang sa pagsasanay ayon sa formula ng paulit-ulit, at inilaan ang kanyang sarili ng buo sa paglilinang. Ang longevity secret art formula ay ngayon ang kanyang pag-asa para sa paghihiganti, at maging ang kanyang mahalagang layunin sa buhay. Hindi siya nang-ahas na maging tamad sa paglilinang ng longevity art. Ang kabilang direksyon ng Yanjing City, sa isang marangyang bilya. Si Dr. Allison Zhao ay nakahiga sa kama, hindi makatulog ng mahabang panahon. Pagkaalis ni Brian Ye, umalis din siya sa ospital at umuwi. Ang gulo sa ospital ay maaaring medyo nakakalito para sa ibang mga doktor, pero para sa kanya, ito ay hindi isang problema. Sinabi na ang tanging problema ay ang pamilya ng nasugatan, pero ang operasyon ay matagumpay at ang nasugatan ay matagumpay na nailigtas, ang lahat ay hindi magiging problema. Labis ang pasasalamat sa kanya ng mga kaanak ng mga nasugatan matapos nilang malaman na nailigtas ang mga nasugatan, at halos lumuhad pa sila para yumuko sa kanya. Sa kabilang panig ng aksidente, nagpapasalamat din ang taong kinilala ng traffic police bilang responsable sa aksidente, at nagpatuloy. Gusto kong magpasalamat ng marami sa kanya. Kung ang nasugatan ay namatay, kung gayon ang likas na katangian ng insidente ay magbabago, at maaaring kailanganin niyang pasanin ang higit pang mga responsibilidad.
Bukod dito, maaaring hindi siya mapalagay sa buong buhay niya dahil sa pagpatay sa isang tao. Ngayong bumalik ang lalaki mula sa pagsadyep, ginawa rin nitong iwasan ang mga sitwasyong ito. Matapos ang simpleng pag-record ng isang pag-amin sa pulisya ng trapiko, pag-amin sa sitwasyon noong panahong iyon, pagkumpleto ng mga pamamaraan para sa nasugatan na tao, at hilingin sa taong responsable sa aksidente na bayaran ang lahat ng mga gastos, ang taong nasugatan ay ipinagkatiwala sa ICU. Pagkatapos ng kanyang medical staff, hinailan niya pauwi ang kanyang pagod na katawan. Sa pag-uwi, pagod na pagod, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili sa kanyang puso na magkakaroon siya ng magandang tulog kaagad pagkabalik, pero sa sandaling ito ay nakahiga siya sa kama, pero hindi siya makatulog. Sa kanyang isip, ang operasyon sa gabi ay patuloy na kumikislap, at ang Kat-Angie tanging paggalaw ni Brian Ye ay patuloy na lumalabas sa kanyang mga mata, nag-aayos ng mga buto at nag-aayos ng myocardial damage. Ito ba ay isang tunay na surgical genius? Ito ba ay henyo sa kanilang ospital? Kung hindi, magkakaroon pa ba siya ng pagkakataon na makilala siya muli sa hinaharap at makita muli ang operasyon ng henyong ito? Isa-isang nag-flash ang mga tanong. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na sangkot sa magulo at nakatakdang mga tanong na hindi nasasagot bago nakatulog ng mahimbing si Dr. Allison Zhao. Nang magising siya mula sa kanyang konsentrasyon at imulat ang kanyang mga mata, ang mga mata ni Brian Ye ay nagpakita ng bakas ng pananabik at pananabik. Sa pagsasanay kagabi, ang kanyang longevity formula ay muling gumawa ng malaking pagpapabuti. Yung mga hinga, napalakas na naman. Kahit na ito ay maliit lamang na pag-unlad, at para sa kanyang layunin, ang ika-4 na yugto, ito ay malayo pa, pero si Brian Ye ay napakasaya na. Ang ganitong uri ng pag-unlad ay napakabihirang. Bago siya nag-aral ng mabuti sa loob ng 3 buwan, nakagawa siya ng kaunting pag-unlad. Bukod dito, ang pag-unlad ay nangangahulugan ng pag-asa. Gayunpaman, si Brian Ye ay hindi bulag na optimistiko, ngunit mabilis na huminahon mula sa kanyang pananabik. Ngayon, hindi oras para sa kaguluhan at kaguluhan. Ang pag-unlad kahapon at ngayon ay malamang na ang akumulasyon ng nakaraang 3 buwan. Susunod, siguro hindi ka magkakaroon ng ganoon kabilas na pag-unlad. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip para dito, at hindi ka pa rin maaaring maging tamad sa hinaharap na paglilinang, at dapat mong panatilihin ang ganitong uri ng kasipagan. Palihim niyang binalaan ang sarili, tumalikod si Brian Ye at naglakad patungo sa gym at sinimulan ang susunod na pagsasanay ng One Beast Boxing. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.